yung unang-una nyo mapapansin. So, I assume na you are a first-timer na gagamit ng coins.ph. So, let's create an account. So, click here to create an account. So, hintayin po natin ang lalabas dyan. So, may lalabas po dyan na parang white slip. So, ang nakalagay lang dyan, country or plus 63. Zoom in natin para mas makita nyo. Yun. So, mobile number. So, i-type nyo lang po yung mobile number nyo. Make sure po lahat ng ilalagay nyo po is legit. Na kayo po talaga yung tao na nagsa-sign in. So, next, create an password. So, maglagay po tayo ng password nyo. Kayo na pong bahala dyan. So, pansinin nyo po, meron po ditong I have a promotion or referral code. I-click nyo rin po yan. Tulad ng sinasabi ko kanina, ikaw pa yung bibigyan ng 50 pesos as starting of your business ng coins.ph. So, paano mangyayari yon? So, dito mangyayari yon sa promo or referral code. So, ito-type nyo po dyan yung referral code ng nag-refer sa inyo. So, assume na kung mamarapatin nyo po, gagamitin nyo po yung aking referral code, meron po akong ilalagay na link sa baba na referral code ko po na pwede nyo ilagay dito kung kayo po ay first timer. So, pag nailagay nyo po yan dyan, ilalagay nyo na po yung referral code ko, or kung may friend po kayo na nag-refer sa inyo, pwede nyo rin pong gamitin yung referral code nila. Pero since nawala at nanonood na rin kayo ng aking video, gamitin nyo rin na po yung aking referral code. So, after na mailagay nyo na po, create an account. So, after you create an account, may lalabas po dyan na mga pipilapan nyo po ng mga pang personal information nyo na po na kailangan ng coins.ph. Again, dapat legit po lahat. Like the address, the mobile number, email address, and etc. Kung ano pang hingin. May selfie pa yan. So, yun. So, after nyo po magawa na po yun lahat, magkakaroon na po kayo ng mobile wallet or account wallet sa coins.ph. So, since ako nakapag-register na and legit na po akong membro ng coins.ph, pwede ko na rin pong gamitin yung mga business na ino-offer nila. So, ito na po yung lalabas. Yun. So, ito po yung magiging wallet nyo, loob ng account nyo. So, same lang din po ng akin, ganyan lang din po yung mangyayari sa inyo. So, yan. Zoom in natin. So, let's focus sa my wallet. So, baka malito po kayo ha. Yung my wallet, meron po tayong dalawang wallet. Pag nakagawa po kayo ng account nyo, may dalawang wallet po dyan. Dito nyo po mapapansin sa lower section nya, all wallets. So, PHP, which is Peso Wallet, and BTC Wallet. So, i-discuss ko po ito sa other section ng aking video. So, let's focus po muna sa PHP Wallet. So, click here. So, ito na po. Kung mapapansin nyo po, may 1.58 pesos. So, ako po ay gumagamit na ng coins.ph ng almost 2 months. So, may mga transaction po ako dito, history. So, ito na lang po yung natira sa akin ngayon. Kung mapapansin nyo po, may mga transaction history po ako dito. Ayan po. Ayan po. Mula pa po ng May, April. So, April ako nag-start. So, dito nyo po makita yung transactions na nangyayari sa inyong mga appointments or mga transactions nyo. So, kung mapapansin nyo po, sinasabi ko kanina, may proof po ako sa inyo na totoong nagbibigay ang coins.ph ng 50 pesos. So, ito, zoom in po natin. So, nung nakapag-repair po ako, or kayo din po, kung makapag-repair kayo, ng friends nyo, so yan, nung April 16, I received money from coins.ph, 50 pesos. So, nung April 16 din, same date,
I receive money from coins.ph, 50 pesos again. So, 100 pesos na po ito. So, may mga iba po akong transaction dyan. So, tignan natin. Ito pa, meron pa po ako dito. So, nung April 20, I receive money from coins.ph, 50 pesos again. April 20, same date again. 50 pesos. April 21, so yan, lumaktaw na tayo isang araw. 50 pesos again. So, continuous po siya kung sakaling marami pa po kayong nai-invite or nare-refer na mga kaibigan nyo. So, nung April 24, again, nakakuha na naman ako ng 50 pesos sa coins.ph. So, magkano na po yan? So, may mga times na umabot ako ng 200, 300, 400. So, yan. So, mga transaction ko na po yan nung nag-load na po ako ng mga kaibigan ko. Okay. Yan na po yung nag-i-loading na po ako niyan. Yan na po yung mga transaction ko. Kung mapansin niyo po, meron mga dyan plus 1, plus 150. Mga rebates na po yan na pwede nyong bibigay sa inyo ng coins.ph through your account. And plus pa po yung patong nyo sa loading. Diba? Sa mga tindahan po, nagpapatong po sila ng 1 pesos, 2 pesos, hindi pa nga 3 pesos. So, nasa sa'yo na yan kung magkano mo ipapatong. Pero, ang for sure dyan is may rebate ka na 50 cents kada 10 pesos load. Yun. So, ayan na. So, kaya, huwag na po kayo magtaka kung 1 pesos na lang yan. Ngayon, paano ba mag-load? Okay, Coach Fred, paano kung naubos na po yung aking peso wallet? Like, yung akin po, ito 1 peso na lang natira. So, kailangan natin mag-reload. So, mag-reload tayo through cash in. So, again, papasok tayo dyan mamaya. Pakita ko lang po sa inyo kung paano po ba yung buy load. So, makikita nyo po dito, merong cash in, cash out, buy load, pay bills, shop. So, let's focus muna sa cash in and buy load. So, buy loads, kung may laman ang wallet nyo, like the starting business nyo na 50 pesos, may 50 pesos na kayo, pwede na po kayo mag-start ng e-loading. So, pick nyo lang po yung buy load. So, again, all network po ito ha. All network po. So, meron po kayong 5% rebates back on each load transfer. So, i-type nyo lang po dito yung number ng customer and lalabas na po kayo dito kung ano network yan. Nothing to worry na po yan. So, pag na-type nyo na po dyan, ilalagay nyo po dito, hingian po kayo dyan ng kung magkanong load. Kung magkanong load ang kailangan. So, and load now. Click nyo lang po yung load now. Marireceive na po kagad ng customer yung load niya. So, siyempre, every time na load kayo, mauubos yung wallet nyo. So, balik tayo sa wallet. So, mauubos at mauubos to. Nakakuha kayo ng rebates, nagiging cash na rin yung pera nyo, at mauubos to. Eventually, mauubos to. Then, paano po tayo magka-cash in? So, cash in, again, sabi ko nga sa inyo, legit po ito. So, cash in. Meron po tayong mga legit store na pwedeng cash inan ng ating pera. So, andyan po ang 7-Eleven, Cebuana, Emlulier, GCash, Union Bank. Pero kami pong mga coins.ph user, usually ang ginagamit po namin is 7-Eleven. Bakit? Alam naman po natin na nagkalat ang 7-Eleven sa kanto. So, at mababa lang din po yung fees. And 7-Eleven is the best. So, napaka-easy. So, pakita ko na po sa inyo kung paano. So, andito na tayo. So, magka-cash in na tayo. Let's click 7-Eleven. Then, hingihan po tayo, how much would you like to cash in? So, sabihin natin 100 pesos. So, starting natin 100 pesos. So, yeah, 100 pesos. And, peso wallet or Bitcoin wallet. Click nyo po ang peso wallet. Make sure po na peso wallet ha, para mapunta po sa peso wallet nyo. So, payments method, 7-Eleven. Receiving wallet, peso wallet. You will receive 100 pesos. So, yan. Amount due, 100 pesos. So, kung phone po ang gamit nyo, halos pareha lang din po. Ganito lang din po yung gagawin nyo. Same format lang din po. Medyo magkakaiba lang din po siguro ng image kasi nga medyo maliit ang screen ng ating phone. Kung i-compare naman natin sa laptop. Pero same lang din po ng function at saka ng way kung paano tayo mag-cash in.
Then, pag natapos na po natin yan, next step, huwag po kayo magulat kung tutunog po itong phone ko kasi naka-active po ako ngayon. So, once we next step it, may magsisend po ng message or sa email din ng reference number. So, next step na natin ha. Okay. So, ito po yung lalabas. Complete your payment. Please complete your payments 9 hours ago. So, ito po. May barcode. May barcode po na lumabas dyan and request reference number request. So, ito yon. Yun. Tumunog na. Narinig niyo po. So, nag-send na po sa akin. Ginagamit ko po yung phone ko ngayon sa camera. So, yan. Nag-send na po sa akin. Ito rin din po yun. Same lang din po ng reference number. Ngayon, ipapakita niyo po itong reference number na to once na nag-text na po yung Coins.ph sa phone nyo ng reference number. Ito po yung ipapakita niyo sa 7-Eleven. And, yun na po. Ibayad nyo na po yung 100 pesos nyo sa cashier or sa counter. Then, pakita nyo po ito. And, i-enter na po ng 7-Eleven cashier sa wallet nyo po yung 100 pesos. And eventually, dito na po yan lalabas. Papasok na po yung 100 pesos dito sa peso wallet nyo. And pwede na po kayo mag-start ng loading nyo. Ganoon lang po kadali. So guys, yun lang po muna sa ngayon ang tutorial natin. And hoping to see you guys again sa susunod na mga videos na gagawin ko. Marami pa po yan. Marami pa pong kitaan dyan sa Coins.ph. Iilan lang po yan na mga basic na kitaan. So, may mga ilalagay po akong link sa baba. Pakiclick na lang din po. Andun din po yung referral. Meron din po kaming ginawang group page para sa mga Coins.ph user to guide you more sa mga proper way and spending ng pera nyo sa Coins.ph and kung paano pa po ito papalaguin ng tama. Okay? Kasi marami pa pong kitaan dyan. Yun lang po sa ngayon. This is your Coach Fred. And thank you for watching my tutorial Coins.ph. Salamat. Kita-kits guys.